Diablo. Kasi marami dyan. May mga ginagawang ritual. Kasi tinuro daw sa Google na, gawin mo to, idim mo yung ilaw, magsindi ka ng kandila, at maghintay ka ng bubulong sa tenga mo na magsasabi ng pangalan ng guardian angel mo. Tapos may bubulong na ganyan. Ang pangalan ko ay Fifi. So ikaw ngayon, gabi-gabi, kasi alam mo, yun ang pangalan ng angel mo. Fifi, Fifi. Pero hindi ko sigurado kung anong uring anghel ang ibinulong sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Huwag kang padadala sa mga kung ano-ano mga tinuturo. Pero sa ngayon, ang tatagapin lang natin ay Miguel, Rafael, at Gabriel. Okay? Kaya, para sa episode na to, yun lamang naman po. Medyo mahaba-haba na rin. Kaya, ito muna ituturo ko sa inyo. Mag-ingat. Huwag nating pangalanan ng sarili natin ang mga anghel na sa tingin natin ay sa atin ay nagbabantay o tinuturing natin guardian angels. Yung mga pangalan ng mga demonyo ang aking binanggit, ilan lamang yan. Okay? At sa totoo lamang po, yung mga pitong demonyo na rin na binanggit ko, kadalasan tinuturing din na sila yung mga sa atin ay gumagambala at nanunukso para ating gawin yung tinatawag na 7 deadly sins. Alam niyo naman yung 7 deadly sins, di ba? Alam niyo, di ba? Alam niyo, di ba? Kung hindi niyo alam, sige, isa-isahin ko, no? Okay. Kirk, pag gano'n ko ulit, Okay, lust. Okay. Sloth. Katamaran. Katamaran. Tayo nyo. Nandyan din yung gluttony. Yan, bagay na bagay sa ating model. Gluttony. Okay. Nandyan din yung greed. Yun, yaman. Lupet. Okay. Nandyan din yung pride. Di ba? Yabang, Grabe, Nandyan yung anger. Galit na galit. At syempre, yung aking laging tinutukoy na wala kang nararamdaman na kahit anong kaligayahan, envy, inggit. Kaya ang 7 binanggit ko mga demonyo, kadalasan silang sa atin ay nang iinganyo para gawin ang 7 mga nakamamatay na mga kasalanan. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagtuturo tungkol sa ating kalaban. Sa kalaban pa rin tayo magpo-focus ngayon para mas makilala nyo pa ang ating mga nilalabanan. Kaya inuulit ko, isa lang ang kalaban natin, ang mga fallen angels o yung mga demonyo, pero ang tao ay kakampi natin, kaya magkakakampi tayo. Ngayon, maraming mga nagtatanong, Father, kamamatay lang po ng lolo ko o lola ko. Tapos nagpakita po nung burol. Nagbabay lang. Okay, magaling, Okay, ay mga tanong na, totoo po ba ang multo? Valid yung tanong na yun. Padano, minsan, sabi nung kaibigan ko, naglalakad daw siya sa isang lugar, tapos nakita raw niya yung babaeng ni-rape dun sa isang lugar. Ayun, nagpakita sa kanya. O di kaya, mga tanong na merong isang haunted house, Father, tapos yung may-ari ng bahay na pinatay, dumudungong sa bintana. Totoo bang sila yon, Father? Totoo bang sila yon? Ito magandang sagutin natin sa araw na ito. Total, marami na rin naman ang nalilito, marami na rin ang nalilinlang. Sino ba talaga yung mga nagpapakitang ito? Ito ba yung mga ligaw na kaluluwa na naghahanap ng katarungan? Mga kaluluwa ng mga tao na umaali-aligid sa atin? Kasi may tinatawag na hindi pa maka-crossover. Yan ang magandang sagutin natin sa araw na ito. Minsan po nasabi ni Father Gabriel Amorth, at nabanggit ko na po paulit-ulit ang pangalan na ito. He was once the exorcist of the Diocese of Rome.
Sabi niya, there are no good spirits other than angels. And there are no evil spirits other than demons. Ulitin lang natin. There are no good spirits other than angels. There are no evil spirits other than demons. At ang tinutukoy niya ay yun na dito sa mundo na sa atin ay sumasama, umaaligid. Of course, maliban sa Diyos na spirito, no? Ang kanyang sinasabi rito ay kung ano man ang narito sa ating mundong ginagalawan, mga spirito niyan ay either a good angel or a demon. Okay. So, doon sa mga katanungan binanggit ko noong una, hayaan natin ang katisismo ng simbahan ng sumagot. Okay? Pero, sasabihin ko muna sa inyo, meron pong tinuturong simbahang katolika na tinatawag na particular judgment. Ulitin ko po, particular judgment. Siguro madalas natin narinig yung final judgment, ano? Pero meron pong tinatawag rin na particular judgment. At huwag kayo mag-alala, papaliwanag natin ito sa abot na ating makakaya. Sumangguni tayo sa Catechism of the Catholic Church. Ba? Okay yung bookmark ko, no? Gold na dollar. Sana dumami. Okay. Anyway, particular judgment. Sabi po rito sa CCC, part of 1021, kay 1021. Sabi po rito, the New Testament speaks of judgment primarily in its aspect of the final encounter with Christ in His second coming. So yun nga yun, yung final judgment na tinatawag. But also, repeatedly affirms that each, ikaw, ako, each will be rewarded immediately. And I want to stress that word. Immediately after death in accordance with his works and faith. Okay? Immediately after death in accordance with his works and faith. Ibig sabihin po, yung keyword na immediately, at the hour of death, meron na pong pwedeng puntahan ng tao. Agad-agad. Agad-agad. Okay? At saan yun? Well, each man, I continue with 1022, each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death in a particular judgment that refers his life to Christ. Eto na, handaan nyo na sarili nyo. Saan pupunta agad-agad ang kaluluwang sabihin nating humiwalay na sa katawan ng tao? Dahil ang katawang lupa ay namatay na. I continue. Either entrance into the blessedness of heaven. Yan, Kirk. Heaven. Ayan, heaven. Ayos itong picture natin na to. Parang langit nga, pero yung model, ayaman na. Or through a purification, purgatory. Okay? Purgatory. Okay, purgatory. Okay? Or immediately, or immediate and everlasting damnation, which we call hell. Yan. Bagay yan. Bagay ka dyan. Okay? Kaya mga kapatid, kung ito po ang ating pagbabasihan na katuruan, at dapat lang naman ang ating pagbasihan, no? Blessedness of heaven, okay? At bago po pumunta ron, pwedeng may tinatawag na purification, or pwedeng immediately rin nang punta agad doon. Purification, as the church teaches, is purgatory, or immediate and everlasting damnation. Kaya po paulit-ulit po, no? Yung salitang immediate, okay? Therefore, ergo, ano ngayon ang conclusion natin kung itong katuruan? Therefore,
There is no such thing as a wandering soul in this material world. Mahalaga po yun. So wala palang kaluluwang umaali-aligid ng tao, kaluluwa ng tao. Wala palang mga nag-i-stay dito sa mundong ito na mga kaluluwa. Hindi naman pala ganun papayagan ng Diyos agad-agad o papayagan ng Diyos na mangyari ito. So sagutin natin yung tanong. Ano ngayon yung mga nakikita nyo? Sino ngayon na nagparamdam sa inyo? Sino yung nakita at sumalubong na wari mo'y white lady? No? Here it is, my dear friends. And I hope you are ready for this. What we consider to be mga ligaw na kaluluwa are in fact demons. Ang kalaban na nagkukunwari. Kaya huwag kayo magpapaloko mga kapatid. Sa susunod na may magpakita sa inyo, sana naman wala, sabihin ninyo, niloloko mo lang ako. Hindi ikaw yan. Kaya huwag tayo magpapadala agad-agad. Yan ang katotohanan. Yan ang turo ng simbahan. At nawa, yung lahat ng ating mga nararamdaman na ito, lahat ng ating mga nakikita, naaamoy, no? Magwakas lahat yan sa pamamagitan ng ating mga pananalangin malalim. Nasa gayon, di tayo ginagambala at nililinlang. Okay? Kaya, huwag tayo magpapaloko, huwag magpapadala. Manalangin palagi. Nang sa gayon, tayo ay laging sa Diyos lamang at maniwala sa turo ng simbahan. Siguro, narinig nyo na yung mga salitang haunted houses, no? Haunted places. Yan. At ito yung tinutukoy sa spiritual warfare na pag-atake ng demonyo, masamang spirito, saan? Sa mga bahay o lugar, mga bagay, o maging sa mga hayop. So yun yung infestation. The demonic activity in homes, houses, locations, things, and places. Halimbawa, yung mga narinig natin mga kinakaladkad na mga kadena. Yan. Mga pianong bigla na lang tumutunog pero walang tumutugtog. Yung gripong bigla na lang bumubukas o mga bagay na bigla na lang nawawala. Ngayon, tapos maya-maya, makikita mo na lamang na nasa ibabaw uli ng mesa. Mga ganyang uri ng mga manifestations o panggagambala. At kung ating babalikan yung episode bago dito, ay alam natin na ito'y gawa ng mga kalaban, masamang spirito, o demonyo na sa atin ay nanlilinlang, nanggagambala at nanggugulo. Kung napanood niyo yung pelikulang Poltergeist, no? Sa mga medyo may edad katulad ko, yung Poltergeist, yung series na yun, no? Ibig sabihin nun, yung ghosts that make noise, Poltergeist. Pero, tingnan natin, ano ba ang mga dahilan kung bakit nai-infest ang isang lugar? Ano ba yung mga nangyayari kasi bago ma-infest ang isang lugar at ang mga kalaban ay nakapapasok sa mga lugar na ito, kaya sila'y nakakapanggambala sa mga bagay din at sa mga hayop. Minsan siguro na papansinin nyo, yung mga aso o ano pa man ay bigla na lang umaalulong na hindi mo naman nakikita kung bakit. Pero marahil sila, nakikita nila. No? So ito ang ating bibigyan linaw. Nang sa gayon, pag-ingatan din po natin. Lalo tigit kung ano yung mga pinapasok natin sa ating mga tahanan at maging sa ating buhay. Infestation. A form of extraordinary demonic activity. Kaya, tingnan natin kung ano yung mga malamang na dahilan. No? Sangguni tayo sa, ano ba to? Catechism of the Catholic iPad. Hindi po, biro lang po, no? May kopya tayo ngayon kasi para po mas maging eksakto tayo. So, tingnan po natin. Bakit po nai-infest ang isang lugar o bagay at hayop? First,
There is a great probability that a place is infested if, una, it used to be a mass graveyard during the war, or it was forested and known to have elementals. Mga lugar na dati ay naging libingan, o dili kaya may mga taong sa digmaan ay doon namatay. Siyempre, medyo masaklap yung mga karanasan na yun, hindi inaasahan na kamatayan din, o sabihin natin kapag ikaw ay isang sundalo nga, halos ang kalahati ng paa mo ay nasa hukay, no? Pero siyempre, lagi pa rin sila umasa na sila ay makauuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. But then, some unexpected deaths happened. At sa lugar na yon ay may mga nailibing, no? At may mga katawan ng tao na nanatili. Kung kaya, nagiging isa to sa mga dahilan na hindi alam ng mga sumunod na henerasyon na ito pala isang graveyard noon, na lalo tigit nung may mga panahon ng gera. Kaya siguro din natabunan na ng mga damo, no? Forested na yung lugar, at may mga namahay na, namugad, at may mga nanirahan na mga elementals, kung tawagin po, no? Elementals, still demons. Okay? So yun ang una. Pangalawa, number 2. The residents, mga nakatira sa bahay, recently had a quarrel or misunderstanding with someone who has access to witchcraft or sorcery. Kumbaga, siguro, sa isang tahanan, sa labas noon ay meron siya nakaaway, no? Meron siyang nakaalitan na mayroong kakayahan o may kakilala para na gumanap ng mga witchcraft, sorcery. Kaya may mga evil spells, may mga curses na kinast. At pag uwi ng tao na yun na may nakaaway, ay doon niya nararamdaman yung balik o ganti ng kanyang nakaaway. Kaya minsan nagtatanong kami, bakit ka na ganyan? May nakaaway ka ba? No? Kaya pag-ingatan din po, no? Baka yung ibang mga nakakagalit natin, may kakayahan sa mga ganitong uri ng mga powers, witchcraft, sorcery. Okay? Pangatlo, it has been the site of a sinful activity recently. Examples are drug sessions, yung mga nagpapat sessions din, o dun na pinapasok yung mga iba't ibang mga droga, no? Or promiscuous sexual activities, just like in prostitution houses. Na dito may mga nagaganap na kahalayan at iba't ibang mga uri ng prostitusyon, no? Pedophilia or anything of that sort. Okay? Kaya yung lugar na yon, dahil may mga nagaganap na ganon, ay nagiging infested din. Nagiging stronghold ng kalaban o ng masamang spirito. Next. Pang-apat. Fourth. A traumatic event such as physical violence or rape has recently occurred. So, isang traumatic event, naganap doon sa lugar na yon, no? Halimbawa, merong nagkasakitan, o sabihin nating may nagsuntukan doon, tapos kahit papaano, dumanak yung dugo din, o merong ni-rape sa lugar, sa isang vicinity, sa isang location, may na-rape na babae, no? Kaya naging infested din yung lugar. Okay? A traumatic event happened. Next, I think number 5 na to. No? Number 5, there has been tampering or renovating of the place or surrounding area recently. Okay, so what's with it? Okay, example would be the cutting of old large trees around the place and cleaning out the basement or the attic. Naniniwala po kasi kaming mga exorcists na kung halimbawa po may mga malalaking puno dyan
at may mga namugad na dyan na mga masasamang spirito, naging stronghold nila, it would be wise and it would be good, no? Na yung puno bago ikat, ina-exercise din po yan at pinabless to cast out the evil or the demon dwelling in that tree. Nang sa gayon, yung mga pumutol, una-una ay hindi rin makaranas ng anumang retaliation. At lalo tigit yung mga gagawa doon at yung titira doon ay hindi magambala. Dapat merong gawin na mga exorcism and blessing. The tree and of course the place. No? Pero kadalasan kapag hindi po nagagawa yan at nagkataon na may mga stronghold puro sa lugar, lalo tigit doon sa puno na pinutol, nagkakaroon po ng infestation na yung lugar. Okay? Number 6. Ito, pag-iingatan ito. Something new like an antique mirror, good luck figurines, New Age crystals and stones, or a pagan god statue has been added to the place recently. This could have evil spirits attached to them. So, halimbawa, may mga antique collector. So, hindi natin alam yung history nung bagay na yon, nung salamin na yon, nung cabinet na yon, o anumang mga wooden crafts. Minsan po, may mga historya na hindi maganda and evil spirits may be attached to them. Pati naman po yung mga good luck figurines, lucky charms, no? O sabihin na natin, sige, tuloy na natin yung mga pampaswerte na pinapasok nyo sa bahay ninyo. Kaya minsan hindi na ako nagtataka kung bakit infested. Kasi, yan naman yung mga bagay na hindi makadiyos. Occult things yan pinasok nyo sa bahay nyo. Kaya, matik, no? Meron ng infestation. Number 7. Someone involved in occult, animist, spiritist activities has recently arrived or visited. May dumating o may bumisita na merong kaugnayan sa occultismo. Perfect example dito minsan yung pagkuha ng kasambahay. Hindi mo alam, ito ay meron palang lahi ng mga nagtatawas o albularyo. Pag sila ay may sakit, sila ay tinatawas. No? Kaya, nadadala po nila yon hanggat hindi po yun na ikakasaw sa kanila. Kaya, kung saan man sila magpunta, nagiging infested po yung lugar. O dili kaya may bumisita, may bisita kayo na merong kinalaman sa occultism, spiritism, animism, no? Kaya, nadadala po nila yon at yung mga ganong bagay na dala nila, kalaban man, elementals, or anything, ay minsan nagkakaroon ng stronghold din sa bahay kasi mas nakakita sila ng pwede nilang kapitan. Okay? So, ingat po. No? Next. Number 8. Kanina po, traumatic event, ano? Pero ito, mas malalim. A tragedy, like death, murder. No? Isang kamatayan na hindi natural, hindi normal ang naganap doon, has occurred recently within the vicinity. Yan, yung may mga pinatay, okay, may homicide, ganyan. Kahit o may suicide, nagiging stronghold din po yan ng kalaban. Kaya ang lugar ay nagiging infested. So, a tragedy happened in that place. Number 9, there occurred within the vicinity any occult, pagan, or spiritist activity. Examples of these are feng shui, witchcraft, sorcery, spirit questing, padugo, and seance. Meaning, sa lugar na yon, may mga ginanap na, alam niyo naman daw, Ouija board, no? Spiritism, at yung may naglaro ng Spirit of the Glass. Yan, nagiging infested din po yung lugar. Kapag yung lugar ay pina-feng shui, okay? O kaya ginagamit yan ng isang makukulam para gawin yung kanyang craft, no? Against other people. Kaya yung lugar na yun, infested na rin. And finally, number 10, no? Ito, bato-bato sa langit, tamaan, buti nga sa inyo.
Tingnan nyo mabuti, no? Remains of the dead, such as cremated ashes, are put in the homes temporarily or permanently. Ano nyo po, minsan po, meron akong nakausap na meron po sila mga tinatawag na green bones, na kapag kinremate daw yung mahal sa buhay, minsan may mga green bones na makukuha. At swerte raw pag tinago yun ng pamilya. Huwag ko kayo maniniwala ron. Nagiging dahilan din po ito ng pag-anyaya ng masasamang spirito. No? Because yung pong remains o yung cremated ashes, no, na nasa urn, they must be put in columbaries, no? Mga buto sa mga ossuary. That's the proper way. That's the Christian way. If not the burial one, no? Yung the burial, yung paglilibing, okay? Yung talagang makakristyanong pagturing sa katawan ng isang tao. Kaya ingatan niyo po na manatili ito sa mga tahanan. At sabihan niyo po yung mga kaibigan niyo, kung may kilala kayo na kailangan asikasuhin niyo na ito'y mailagay sa dapat na paglagyan. Okay? Maaring 10 lamang ito, pero ilan lamang po ito sa mga dahilan kung bakit may mga infestation. Sana po balik-balikan itong video na ito at pag-aralan po ninyo, tingnan nyo, no? Kung may mga ilan dito ang ating nagagawa o dili kayo napapanatili natin sa ating bahay. So para po sa episode na to, yan po ang unang extraordinary demonic activity, infestation. And sana po sa atin pong pamumuhay, lagi nating maisaisip na Diyos lang mahalaga na. Sa katunayan, siya lang ay sapat na. Kung kaya't ang iba't ibang mga bagay na pinapasok natin sa tahanan, mga pampaswerte, at ano pa man na sa tingin natin magdadala sa atin ng kayamanan, pag hindi ho maka-Diyos, talaga pong hindi kailangan yan. Kaya po, sa Diyos lang tayo umasa, sa Diyos lang tayo kumapit, at nawa, protektahan po ng Diyos ang bawat tahanan dahil mahalaga po na tayo ay malayo sa kalaban. So keep on praying, no? Praying to God alone and not seeking help from other powers. Okay? Kaya po, yan ang paalala ko po sa inyo ngayon. And this is the Catholic way. Hold on to God, but only to God. Due to insistent public demand, and may mga nagtatanong, okay, infested, Father, so anong gagawin namin? Kaya itong episode na ito ay para turuan na rin kayo at ano yung mga pwede nyong gamitin para sa inyong mga tahanan. Nang sa gayon ay makalaban tayo o meron tayo mga sandata laban sa mga masasamang espiritu, no? Kaya sabihin na namin sa inyo kung ano yung mga kailangan o kung ano yung magandang nasa bahay ninyo para na sa gayon makalaban kayo sa masamang espiritu, sa demonyo. Okay? So ihandaan nyo sarili ninyo sapagkat medyo marami-rami, pero papangako sa inyo, ito yung makakatolikong pamamaraan, mga kristyanong pamamaraan. Una ako na kayo. Wala rito mga buntot page, ha? Wala ritong bawang para sa aswang. At ano-ano pa mga agimat o binigay ng mga albularyo. Kaya tanggalin nyo na sa isip nyo yun. Ang mga sasabihin ko lang ay gamit ng pinapayagan o gamit na pinapayagan ng simbahang Katolika. So para hindi kayo malito, dahil nga tayo nakikipaglaban, kailangan natin ng sandata. Tandaan nyo lang yung word na swords. Okay? Swords. So, yun ang dapat ninyong tanda ang acronym na yun, ha? Siguro alam niyo naman ang spelling ng swords, no? Baka S-O-R-D-S. Kulang kayo ng isang letra. Okay, so, magsimula tayo. Letter S. So, ano yung, excuse me, ano yung sa letter S na madalas na ginagamit din namin at pwede rin ninyong gamitin sa inyong mga tahanan? Okay, meron ako dito. Huh? Una ay S, sugar.
Ay, teka. Ay, maalat. Salt. Okay, hindi ito sugar. Salt. Pero hindi ito ordinaryong salt. Hindi na siya magiging ordinaryong salt at magiging sacramental na siya kapag siya ay in-exercise at binless. By the way, mahalaga na yung mga gagamitin ay mga nabasbasan. Preferably in-exercise muna bago binasbasan. Kaya simulan natin no, sa S, salt. Kadalasan ito ay ini-sprinkle sa mga corners ng bahay ninyo. Okay, konti-konti lang. Sa mga ilalim ng bedroom, ilalim ng bed pala. Ilalim ng bedroom, baka ilalim ng bedroom, sala yun. Okay? Pero ilalim ng bed, no, pwede nyong ilagay. And usually, nakita ko rin na effective na kapag naman binabangungot ang tao, kukurot lang ng mga 3 kilo, tapos kainin mo. What? Paggising mo, may sakit ka na. No, pero konti lang. Yung totoo, konti lang. A pinch of salt, and then kainin mo bago ka matulog. Tapos meron kang prayer na sasabihin para hindi ka bangungutin or you will not experience any nightmare. Okay? So yun, just sprinkle around the salt. Tapos mamaya yung mga prayers ay ilalagay natin sa through QR code. Okay? So S is salt. Hindi kailangan ng pepper. Okay? Kasi iba na yun. Iba na gagawin mo nun pag may pepper pa. Okay? Next, W. Okay, W, wala. Hindi, water. Okay? So, exercise blessed water. Kaya dito, nakalagay na to sa container, no? Dito po kami, kasi sa parish, meron kaming bine-bless na water. Nilalagay namin sa isang banga para kung may gustong humingi, pwede naman. Kung may mga dala silang tubig, pine-bless din, in-exercise and bless. So ito, laging ready lang to rito. Pero ako personally, pwede rin naman, no, na yung potable water. Okay? Potable. Alam niyo ibig sabihin ng potable? Ibig sabihin, nadadala. Potable. Hindi, portable yan. Potable, ibig sabihin, naiinom. Okay? Naiinom. Potable. Wala yung R, ha? Okay. Pero pwede rin, portable. Hindi nadadala mo yung tubig. Portable and potable. Okay? And when I say potable, talagang literally, you can drink the exercise blessed water. And sometimes, for exorcism, pinaghahalo yung salt, pati yung tubig. Okay? So, paano gamitin? Well, kung paano nyo nakikita ang ginagawa ng pare pag nag-house blessing, around the home, in-sprinkle ito, syempre. Okay? Tapos, kahit sa labas ng tahanan, okay, you can use the exercise blessed water. Rinig niyo yan? May misa, no? Okay. Ganito kami dito eh. Nagmimisa kami. Kasi kami Katoliko. Okay? So alam niyo Katoliko kami, no? That's water. Oh! Ito, isa sa mga paborito ko to. Yan. Olive oil. Or shall we say, extra virgin olive oil. EVU. Okay? So, hindi nyo ito makikita kung saan, ano? Goya Organics. Kaya, Goya. Baka naman. Okay. Alam nyo, sa grocery store kasi maraming mga olive oil na dali, consecration yata yun. Pero okay lang. Maraming mga olive oil na naglalabasan. Pero ako na-discover ko ito at na-research ko rin na isa sa mga top 5 olive oil brands in the whole world. No? Siguro during the time na na-research ko. And kasi para sa akin, mas maganda kung talagang authentic na extra virgin olive oil. No? Kaya ito, tinitipid ko ito. Okay? At dinadala-dala ko rin sa mga exorcism ko. Pero minsan ay nire-require ko rin yung may-ari ng bahay na bumili ng kanyang extra virgin olive oil, no? But this I bring this especially kung halimbawa
talagang alam ko na matinding kalaban, halimbawa sa tao, no? Kasi para sa akin, yung olive oil, nagtatagal po dun sa lugar. Doon sa mga karanasan, yung mga ibang tubig na tuyo na, pero yung oil, kapag tinrace sa pinto, sa bintana, sa mga walls, mirrors, o sa mga figurines, they stay. No? Nagtatagal. Kaya isa sa mga paborito ko ang exercise blessed oil. So pwede rin po kayo magkaroon ng exercise blessed oil. Halimbawa, yung mga bata, ako sino man na afflicted, you can trace the sign of the cross dun sa forehead nung afflicted na mga bata bago matulog, no? Para din tulong na sandata laban sa masamang spirito. So, pwede pong gamitin sa tahanan, gaya na nasabi ko, sa pinto, sa mga bintana, dingding, at kahit sa mga salamin. Okay? Okay, so extra virgin olive oil. Alam ko, marami magtatanong dyan, Pater, baka ibang oil pwede. Well, kung makakakita naman ng olive oil, mas maganda. Pero kung wala talaga, then, pwede naman yung ibang klase ng oil. Okay? Pero, we highly recommend extra virgin olive oil kasi yung mga chrism oil na ginagamit sa binyag, sa ordination, sa kumpil, olive oil yon. Tapos yung oil for the sick, olive oil din yan, no? So, ibig sabihin, ito na talaga ginagamit ng simbahan. Okay. So, nasa na tayo? Letter R. Tama ba? Pang-apat, ano? Letter R. Siguro sasabihin nyo, rosary. Well, mamaya pa yun. Pwede, no? But, as an exorcist, I find it very effective na gumamit ng letter R, relics. Okay, relics. Pero relics ng saints, ha? Yung mga canonized saints na tinuturing ng mga bayani ng simbahang katolika. Kasi, baka isipin ninyo, uy, relics daw. Yung mga ashes ng mga namatay na kamag-anak natin.